Hi mga kamangyan, kamusta po kayo? So paalala ko lang po ulit na mag-ingat po lagi tayo dahil sa naranasan nating pandemic ngayon. Mag-ingat lang po tayo at yung mga nandito sa Mindoro, sa Pilipinas, sa buong mundo ay kaya natin itong tapusin, kaya natin labanan itong pandemic na ito, no? Ngayon ay nandito ako ngayon sa aking bakuran. Ayan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga bayarin, no? So ano pa ba talaga yung mga pinagagastusan natin dito sa probinsya, dito sa lalo dito sa Mindoro, yung mga bayarin natin sa mga tubig, sa kuryente, at sa kung ano-ano pa na mga gamit natin, no? Pero ngayon, ang ipo-focus ko lang muna ay yung bayarin natin sa tubig. So nakatanggap na ba kayo ng Judith? Yung bill ng tubig, medyo masakit, di ba? Pero alam nyo ba na dito sa amin ay wala kami na binabayaran dito na tubig. Galing, na wala kami dito binabayaran na tubig, miski kusing, miski piso, miski 50 pesos o kung ilan man, wala kami dito binabayaran na tubig kasi ang tubig dito sa amin ay libre at sagana. So saan nga ba nang galing dito yung tubig sa amin? Paano ko nasabi na libre lang yung tubig dito sa amin? Ayan na nga, yung tubig dito sa amin ay galing sa bukal. At ano po yung bukal? Yung bukal po ay yung tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa na lumalabas po sa surface, sa ibabaw ng lupa. At yon ay, yung bukal na yon pwede siyang magkaroon siya doon ng sapa o magkaroon doon ng ilog. Pag malakas yung bukal, pwede siyang makalikha ng ilog o kaya sapa. Pero yun na nga, ang ginawa namin, yung mga magulang ko nung sila ay una dito, kasi sila dito yung unang mga tao pa dito, unang taon. Sila kasi dito yung mga nauna, ay namomroblema sila sa tubig kasi syempre kailangan natin tubig. Naghanap sila ng bukal sa bundok. Pero bago sila naghanap nun, meron na talaga sila dito na pinagkukuhaan ng tubig. At makikita nyo rin dito sa video nito kung saan yung una na pinagkukuhaan namin ng tubig dito sa Mindoro, dito sa aming barangay, dito sa aming, lalo na dito sa aming sitio. So ngayon kasi dalawa na yung source na pinagkukuhaan namin ng tubig. Yung una nga ay yung unang pinagkakukuhaan namin, at yung pangalawa ay yung bukal na mismo, yung meron na siyang tangke na naiinom na galing pang bundok. So ang naging sistema nun, nung kagawad pa yung tatay ko, dito dati, naghanap siya ng bukal sa bundok para hindi na mahirapan yung mga tao na umigib ng malalayong lugar, kasi medyo masakit yun sa katawan, sa balikat. So ang naging sistema noon nung ginawa ng aking tatay yon, nang kasama yung aking tatay ay naghahanap lang sila ng bukal sa bundok, tapos may nakita sila doon ay ginawa nila ito ng tangke doon mismo sa pinakambukal. Tapos gumawa ulit sila ng isa pang tangke doon sa bukid ulit, tapos mula doon sa tangke na yon, papunta naman dito sa tangke dito sa amin na pinagawa namin dito sa amin para hindi na rin mahirapan yung aking mga kapatid dati, kasi hindi na nila naranasan na mag-igib. Hanggang sa akin na lang yata yung naalala ko na nag-igib, pero yung sumunod na sa akin hindi na sila nakapag-igib kasi gumawa na kami dito ng tangke. So ito, ipakita ko sa inyo yung tangke dito sa amin. Ito yung tangke dito sa amin na sinasabi ko sa inyo. Ito nung 2018 lang ito pinagawa, at ito ay pinagawa ng inyong katribong mga yan. Ayan. So ito ay dito sa likod ng aming bahay. Ito yung tangke. Yan yung tangke na yan. Yung tubig dyan sa tangke na yan ay nainom. Ayan yung hose nya. Papunta yan dun sa tangke, dun sa bundok na mula dun sa bukal. Yung source dun ay yung bukal. Ayan. Pero kasi kahit na meron na pinagkukuhaan dito ng tubig, ay minsan ay wala din tulo, kasi minsan may mga bumabara na ugat sa hose yung galing sa bundok pababa dito sa amin sa tangke dito sa bahay namin, ay may bumabara pa din ng mga ugat, kaya minsan nawawala ng tulo. At ang gagawin natin para magkatubig, umiigib kami dun sa bukal na malapit lamang dito sa amin. Simula noon, naging mabilis na aming buhay dito, at eto na yung aming gripo. Anli tubig na kami dito, at
libre, walang binabayaran kami din doon tubig, pero kahit ganoon tinitipid pa rin namin ito kasi marami ng bahay yung sinusuklayan dito ng tubig. Dati kasi kaunti lang yung bahay, yung mga magulang ko lang mga nandito. Siguro dito sa pamayanan namin, dito sa sitio namin, mga 5 lang yung bahay dito dati. Ngayon sobrang dami na, at lahat yun sinusuklayan ng tubig. Walang bahay dito na hindi sinusuklayan ng tubig. So, saan nga ba kumukuha ng tubig dati yung aking mga magulang nung sila pa lang dito yung nakatira? Pag nagkikwento yung aking tatay kung saan sila kumukuha ng tubig, kasi tinanong ko na rin ito dati nung ako'y bata pa. Siyempre, curious din ako na kung saan sila kumukuha ng tubig, kung saan sila naglalaba, umiinom. At ang sabi ng tatay ko, dito mismo sa bahay namin, dito sa bahay namin malapit, ay meron dito na bukal na pinagkukuha ng tubig at yun ay naiinom. Yung bukal ay yung tubig mula sa ilalim ng lupa na lumalabas dito sa ibabaw ng lupa nga. At yun ay malinis at naiinom. Pero yung sa lolo ko nga, sa panahon ng mga lolo ko, meron sila dito na bukal. Kaso ngayon ay namatay na siya. Wala ng tubig na lumalabas sa bukal na yun. Siguro kasi humawa na. Ibig sabihin ay marami na ditong tumira. Habang tumatagal yung panahon ay marami nang tumitira. Kaya yung dating magubat ay humahawa na siya, nawawala na yung mga gubat, kaya humihina na yung tubig. At yung isa pa na pinagkukunan nila ay yung lawa, kasi sabi ko nga kaunting-kaunti lang yung tao dito dati, kasi halos ng tao dito ay dayo lang din, no? Kagaya namin, dayo lang din dito yung angka namin, hindi talaga kami dito taga Mindoro. So yun, sobrang konti. At dahil nga nung panahon na yun, sobrang linis pa ng lawa daw, sabi nila. Kasi wala pa ditong gaanong nakatira, sobrang linis. Bale, dun lang sila kumukuha sa pinakamalalim na part, dun sa laot, sa gitna ng lawa. Yung laot, ang term ng laot dito sa amin ay yung gitna ng lawa. O basta yung malalim na part. So, dun daw, minsan pa nga, doon pa daw sila kumukuha ng mga inumin, no? Inumin sa laot ng lawa. So, ibig sabihin, ganun pa kalinis yung lawa dati. Pero yung mga sariling gamit, halimbawa yung paglalaba, o paghugas ng pinggan, sa sapa, madalas, sa sapa. Nasaan nga ba yung bukal na pinagkukunan namin ng libreng tubig? So, tara, puntahan natin at silipin na natin. Ayun na mga kamangyan, at dapat ay solemn lang tayo, tahimik lang kasi nandito na tayo sa may bukal. Baka may magambala tayo ng mga kakaibang elemento, no? Kaya tahimik lang tayo para at ipakita ko sa inyo kung saan nanggagaling yung tubig na pagliliguan namin, no? Yung source namin dito, na isa sa mga source namin dito. So ito yun. So ito na nga mga kamangyan yung sinasabi ko sa inyo na pinanggagalingan ng tubig. Ito yung bukal. Ayan, kung makikita nyo, napakaliit lang niya, pero tuloy-tuloy ang agos ng tubig niyan. Yung tubig niyan, kung makikita nyo, wala naman siyang sapa. Ayan lang, dyan na mismo sa butas niyan dumaraan yung tubig. Dyan na nanggagaling yung tubig, tapos ginawan lang dito ng parang tambayan ng tubig, tapos nilagyan siya ng hose. Ayan yung hose. So ayan, yan yung tubig na nanggagaling sa amin. Malinis siya, pero ito hindi ito pwedeng inumin kasi kailangan pa ito lagyan ng tangke para siya may pwedeng inumin natin, no? Ayan, di ba, napaka-presko niyan, napakalamig niyan na tubig, sobrang lamig nito. At ayan,
ito yung lugar niya. Kung makikita nyo, gubat na gubat siya. Kaya yung tubig ay sariwa, presko, saka malamig. Kasi gubat siya. At ayun, nakita nyo na yung pinagkukuhaan namin. Isa sa mga source namin na pinagkukuhaan ng mga tubig, yung bukal. Ayan. So, ganito lang kasimple dito sa aming buhay. Dito sa probinsya, ganito lang kasimple na wala kang alalahanin na magbabayad ka ng tubig, na kailangan mo na mag-ipon para may pambalik ng tubig. Dito, libre ang tubig. Libre lahat dito sa amin sa probinsya, basta masipag lang tayo. Ang hindi na lang yata libre ngayon, yung pagmamahal mo sa girlfriend mo. Boom! Kasi, ayun, wali. So, ayun na. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to at marami kayo natutunan dito sa amin kung ano yung buhay namin dito bilang isang probinsya. Bago yan, panoorin nyo na lang muna itong video na papakita ko sa inyo itong lawa dito sa amin na isa rin ang pinagkukuhaan namin ng tubig nung sinabi. Ito, nandito na kami sa Alulod kung saan kami maliligo at kung saan yung sinasabi ko na free flow yung tubig na libre-libre. Napakasagana ng tubig dito. Wala pang binabayaran. At wala ka talagang babayaran dito na tubig. Ito, tingnan nyo. Yan. Ito na siya. Free flow. Walang, ito, kahit ito lagi itong nakabukas lang ito lagi. Hanggang dito. Libreng-libre yung tubig. Saganang-sagana. Medyo malakas din siya. Ayan. So ito ang tawag dito ay yung alulod. Kasi nung una, hindi pa hose yung nakalagay dito. Ang nakalagay pa dito ay yung kawayan na alulod. Yung parang sa bahay, yung gutter. Kung sa English, gutter. Yan, yung kawayan doon yung nilalagay. At dito, no, ako'y bata pa, na abutan ko pa na ang nakalagay pa dito ay yung kawayan. Tapos, kaya ang tinawag ito ay alulod. Pero ngayon nga, siyempre, tumatagal na yung panahon, pinalitan na siya ng hose. Yan. Ito, free lang siya. Ang sarap ng tubig dito, libre. Wala kang babayaran, wala kang iintindihan. Tulad nga nung sabi niya na may linya na dun sa amin na may gripo na nakakawandog, kaya doon na lang kami taga kumukuha ng mga pang inom-inom. Yun, doon din kami na simula nung naging kagawad si tatay para naghanap sila ng talagang bukal. Yung hindi tulad na mapakla yung lasa ng tubig, yung parang manamis-namis talaga, parang gano'n yung pag ininom mo wala ka na malasahan din talaga. Sariwang-sariwa ilalo yun. Dahil hindi na mapakla. Yung parang bagong kain, yung hilaw-hilaw pa na latundan pag kinain mo, ganun yung mapakla. Yung mapakla, ang ikan nun, parang kumain ka ng hilaw na saging, tapos kinain mo, ganun yung lasa. Kaya ito, hindi ito nainom. Ito ay ginagamit ka ito, mga panligo, panlaba, panghugas, mga ganun. Pero ang laking tulong na nito kasi sabi mo nga, libre at isa sa mga lagi kong
yung parang masarap sa pakiramdam ay yung libre, di ba? Ang sarap kapag libre, kagaya dito, sagana ka. Katribo, sana nag-enjoy kayo sa video na to, at kung nagustuhan nyo itong video na to, ay huwag kalimutan mag-comment at mag-subscribe. Tapos, like and share na lang din. At kung may gusto din kayo malaman pang ibang dito sa aming probinsya, i-comment nyo lang para malaman din namin kung ano pa yung iba yung gusto malaman. Paalam mga katribo, ingat lagi. Paalam.